Ang food adventure natin ngayong gabi, puno ng sorpresa. Dadalhin namin kayo sa Pantabangan, Nueva Ecija. Mula sa ilog ng Pantabangan na nagsusupply ng tubig sa Pantabangan Dam, may iba pang pakinabang sa kabuhayan ng mga lokal ang ilog na ito. Buti nga, madali na yung sa inyo kasi hindi masyado rumaraga sa ang ilog. Mababaw tayo namin. Kasi mababaw ngayon. Mag-aani rin tayo ng mga talong. Ayan, hindi pa tumataba. Murang-mura po siya. Parang kasing laki lang ng hotdog. Ito super taba. Yo, pwede po siya. Maliit pero mataba. Pwede natin ito. At manghuhuli ng isdang biyak. Ayun! Meron nga! Ang liliit! At makakasama rin natin ang dating Pinoy Big Brother housemate at sparkle artist na si Vince Maristela. Si Vince, all out sa iba't ibang hamon. Mula sa pangingisda, Masakit sa kamay, ah. Kaya ito kahirap ang buhay ng mangingisda. Grabe. Ang sakit sa legs, ah. Uy, uy! hanggang sa pangunguha ng mga shells. Parang tahong din siya. Parang doble yung laki. Di pa ako nakatikim nito kaya na-excite ako matikman ito mamaya. Buong lakas naming haharapin ang lahat ng iyan para malasap at matikman ang mga pagkain mula sa Pantabangan. Sa unang tingin, iisipin mo parang burger patty siya with mushroom sauce. Pero ang totoo niyan, hindi ito gawa sa karne, ito ay gawa sa eggplant or sa talong. Tikman natin. Good. Very good. Isang first-class municipality sa hilagang bahagi ng probinsya ng Nueva Ecija ang bayan ng Pantabangan. Agrikultura ang pangunahing industriya rito. Sa Barangay Sampaloc, ilan sa mga inaani ang prolifica. Isa itong uri ng talong na may tuwid na bunga na karaniwang humahaba sa hanggang isang talampakan o 12 inches. Meron din silang murado na isa ring uri ng talong na bilog naman ang forma. Andito tayo ngayon sa Barangay Sampaloc kung saan isa sa mga pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito ay pagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay. Tama po Kuya Marvin? Opo. Meron ditong talong. Talong po. Ano pa po? Pag yung panahon ng sibuyas, Talong, sibuyas, sili, may kamote rin dito. Kamote po. Kamote, ganyan. Pero nakikita nyo naman yung dinadaanan natin ngayon. Medyo makitid siya, pabundok na siya. So, hindi po nakakadaan ng motor dito, ano? Hindi po. Lakad lang talaga. Lakad lang po talaga. Kaya ang malaking problema ng mga tao dito ay paano nila ibababa yung kanilang mga naani. 'Di ba? Kasi wala namang kalsada. Para marating ang taniman, halos nasa 10 hanggang 15 minutong lakaran ang kailangan naming bunuin. Sa umpisa pa lang, mukhang mapapalaban na ako Ngayon ko lang ginawa to sa buong buhay ko. Yung naka-aqua shoes ako tapos umaakyat sa kabukiran. Sabi kasi nila lulusong, kaya tingnan nyo, nag-aqua shoes ako. Pero dinala tayo sa kabukiran. Hindi yata tayo mababasa ngayon. Pag lumusong po sa tubig, ma'am, mababasa. Hi, Tay! Kaya po akong sako. Kailangan ganito na kalaki. Kailangan isang dangkal. Ito, hindi ito isang dangkal, Ay, iba naman po. Either bilog or isang dangkal ang haba. Pag mas maliit sa isang dangkal, hindi pwede. Hindi po. Bakit? Mura pa po. Yan po. Yun po, yun. Natanong ko na. Ang galing nyo naman, kuya! Huwag. Sige. Tatanawin ko rin. Tatanawin ko. Ito, meron dito. Pero parang hindi tumataba, no? Ayan, hindi pa po hindi pa pwede. tumataba. Mura po po siya. Parang kasing laki lang ng hotdog. Ito super taba. Yun po, pwede po siya. Maliit pero mataba. Pwede natin ito. Pwede to. Ito, pwede na ba to?
Pwede na kayo. Siguro yan. Taba na rin yan. Yan po, yan po. Isasama na natin to doon sa mga na-harvest nila kaninang umaga. Ito po yun, Tay? Opo. Wow, dami na pala! Magkano po ang bili sa inyo niyan ganito? Sa Kabanatuan po, ang kuha sa amin is 30 pesos po bawat kilo. 30 pesos per kilo. Oras na para bilangin ang mga nakuha naming talong. Kuya Marvin, ilang kilo lahat yon? Ang isang sako po ay tumitimbang siya ng mga 35 o 40 kilos. 35 or 40 kilos. Minsan daw nakakakuha sila dito ng Ng 600 kilos ng talong. So paano natin to dadalhin sa bagsakan? Mahirap ang pag-aani ng talong pero mas mahirap ang paghakot sa mga ito. Para maibaba ang mga naaning gulay, mauubos daw ang lakas at oras ng mga magsasaka kung mano-mano nilang papasanin ang mga sako sa makitid at matarik na daan, mula taniman hanggang sa bagsakan. Dahil walang maayos na daanan, nakaisip ng paraan ng mga magsasaka. Itawid ito sa ilog. Pero sa halip na magbangka, interior ng gulong ang gamit nila. Kaya ko po! Mas mura daw kasi ito kumpara sa mga bangka. Dito natin ngayon isasakay sa salbabida yung mga sako-sako ng talong na na-harvest natin. Dadalhin natin ito ngayon sa ilog. Medyo mabigat din to ha. Sana hindi ako mabobo dito. Para masigurong ligtas, masinsin nilang tinatalian ang mga salbabida. So tinatalian na nila ngayon yung mga salbabida. Tapos dito natin isasakay sa ibabaw yung mga talong. Ilan ang sasakay na tao dito? Sa isang goma po, ma'am, kapag ganito kalaki, pwede siyang ano. Bo, dami, puro tao na. Opo. Pwede siyang, basta puro tao lang po siya. At gumagamit din sila ng kawayan na kung tawagi, batangan. Maswerte raw kami at kalmado ang ilog ngayon. Buti nga, madali nga yun sa inyo kasi ano lang, hindi masyado rumaragas ang ilog. Ano? Mababaw po, Babaw pa ma'am. kayo naman. Kasi mababaw ngayon. Ang ganda po ang kanya, tubig na. Talaga? Ito sa may kalabaw na yon. Lubog po yan. Lubog po yan. Yung mga nakon na yan, mga may damo na yan, lubog po yan. Lang ngayon at Wala po kasing tubig na yan yung pantabangan damo. Mula sa aming sinasakyan, tanaw na ang kabilang dako. Pero tiyagaan lang din talaga dahil sa init ng panahon. Saan ba tayo sasadsad kan? Yun po, yung mataas na yon. Ayan, guys. Doon po sa tabi niya. Ang dapat halos 2 oras na lakaran hanggang sa bagsakan pasa ng mga ani, inabot lamang ng mahigit 10 minuto sakay ng mga salbabida. Mas delikado man lalo pa kung aabutan ng ulan, di hamak na mas madali raw ito. Kaya hindi na nakapagtatakang sumusugal ang mga magsasaka sa ilog. Pagdating namin sa kabilang dulo ng ilog, naghihintay na ang mga motorsiklo kung saan isasakay ang mga sako ng talong. Ang mga talong na ito ibebenta naman sa kalapit bayan. Pagkatapos mag-ani, diretso na sa kusina ang mga talong. Ito po yung talong. Oo. Lagay Pag lang po natin. ginadgad niyo po siya, may kasamang balat. Opo, kasama po yung balat okay, para okay, hindi okay. po masayang yung balat. Lagay lang po natin. Ilang talong po yan? Isa lang po. Isa lang yan. Okay. Sa isang bowl, ilalagay ang ginadgad na talong. Idadagdag ang sibuyas, Palasa. paminta, Tapos ito po, beef cubes para maging lasang karne. So para to sa mga vegetarian. Opo, ganyan. may mga bata po kasi na hindi kumakain ng talong. Ngayon gumawa po tayo ng para makain nila yung talong.
na hindi nahahalata. at itlog. So para kayong gumagawa ng burger patties pero walang meat or walang beef. Talong yung gamit. Haluin lang po natin siya bago po natin ilagay yung harina. At saka ilalagay ang harina. Para po mag-mix pa, Para mabuo. mag-bind siya. Oo. Haluin ito ng mabuti. Ayan na po siya. Sa isang kawali, iprito ang ginawang talong mixture hanggang maging golden brown ito. Ayan po, dahan-dahan lang po yung apoy natin. Sobrang hina lang po. Kailangan sobrang hina lang. Opo. Otherwise, masusunog. Oh, mukha ngang burger. Sa unang tingin, isipin mo nga, burger siya. Pero talong lang pala Talong talaga. lang po. Palamigin ang mga nalutong patties at iset aside. Samantala, gagawa rin tayo ng gravy para sa ating talong patty. Sa parehong kawali, ilalagay ang harina. Kung gusto ninyong mas malinamnam pa, pwede ring butter ang gamitin Opo, ninyo. butter po talaga. Titimplahan ng paminta, beef cubes, toyo at saka hahaluin. Importante na kung gagawa kayo ng sauce na ito, dapat talagang hindi magbuo-buo yung Ang harina. harina. Opo. Dapat very smooth yung consistency ng sauce. Huling idadagdag ang mushrooms. Pag ready na po siya, pwede na po siya natin ilagay dito sa ibabaw. Oh, talagang hindi na nila mahahalata na talong ang ating main ingredient at hindi karne. Yun. Ang talong patty, matitikman na natin mamaya. Andito ako ngayon sa Pantabangan, Nueva Ecija, pero itong ilog na kinatatayuan ko ngayon ay bahagi pa rin ng Pampanga River. Medyo mainit lang ang panahon ngayon at natutuyo yung ating mga ilog, pati yung ating mga dam. Kaya tingnan ninyo hanggang dito lang, hindi pa umabot ng tuhod ko yung tubig dito. Yung Pampanga River, isa ito sa pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas. At umaabot ito hindi lang mula Pampanga pero umaabot siya hanggang Nueva Ecija. Ang mga taga-Pantabangan gumagamit ng lambat na kung tawagin pakat o umang. Para makahuli ng isda, magdabag itong itinatanim sa mga ilog at saka babalikan kinabukasan. Kabilang ang biya sa mga isdang nahuhuli rito. Ayun! Meron nga! Ang liliit! Sus, ang liliit! Ganito ba talaga kaliliit ang mga ano dito? Ganito lang yan. Oh, talaga? Oh, baka maswerte tayo dun sa iba. Ito pa, dito yung isa. Dati po, mas malalaki ba ang isda dito? Oo, ma'am. Nung mas malaki rin ang tubig. Maraming tubig. Maraming Bakit ay, baka mahulog! Baka makawala! alit. Parang maliliit din ah. Bukod sa biya, may ilang tilapia rin kaming nahuli. May mga maliliit na tilapia, tatanggalin ulit natin. Ang daming maliliit na tilapia, kawawa. Huhulihin na lang namin kayo pag malaki na kayo, ha? Magpalaki muna kayo. Wow! Ano to? Ang laki! Pwede pala lumaking ganito ang biya. Ang mga biya ay isang uri ng maliit na isda na kabilang sa pamilya ng mga goby. Kadalasan itong nakikita sa mga ilog, lawa at bukid. Ang mga sariwang huling biya, mas pinasarap sa lutong paksiw. Sa isang kawali ilalagay ang luya, sibuyas, bawang at biya. Pagka maliliit pong ganito, hinuhugasan lang po. Hindi nilagyan ng asin or Hindi na po. Hindi rin. Opo. Titimplahan ng paminta, suka, at pampalasa. So, simple-simple lang po yung Opo. pagluluto nito. Talagang
ipapatong-patong nyo lang ng ganyan. Huwag nyo masyadong halu-haluin kasi madudurog. Pakukuluin ito sa loob ng 3 minuto at sunod na ilalagay ang okra, talong, at siling haba. Idagdag ang patis at asin. Pakuluin pa ito sa loob ng 5 minuto. So, hintayin lang natin siyang maluto. Malalaman nyo naman kasi mas mabilis maluto yung isda, Apa. no? So, pag Lulutuin naluto na lang. yung gulay, Apo, luto na rin po yung isda. At para hindi matuyo ang paksiw, lagyan ito ng kaunting mantika. wow! Tara na't tikman ang ipinagmamalaking paksiw na biya ng mga taga-Pantabangan. Yung paksiw nila ay dry. Kuyo. Ito yung uri ng paksiw. Talagang nanuot na yung lasa ng suka doon sa biya. Hindi na hinihimay yung biya masyado kasi maliit lang naman siyang uri ng isda. So, wala na siyang tinik. Lasang-lasa mo na yung flavor ng paksiw. Yeah. Kilala ang bayan ng Pantabangan dahil sa Pantabangan Dam. Isa ito sa pinakamalaking man-made dam sa buong Southeast Asia. Pinagkukunan nito ng irigasyon sa mga pananim. Nagsusupply rin ito ng kuryente sa Luzon. Ang kumasa sa hamon para mangisda sa Pantabangan Lake, ang dating PBB housemate at sparkle artist na si Vince Maristella. Para marating ito, sumakay muna sila ng bangka. Gaano kalayo yung pupuntahan natin para 2 kilometers? Grabe, laki pala nito. First time ko ito may experience. Naglatag na sila ng mga lambat para makahuli ng isda. Set up na yung lambat. At matapos lang ang halos 1 oras, bayanihan ng mga mangingisda sa paghila ng lambat mula sa pampang. Pagpupukot ang tawag nila sa pamamaraang ito ng pangingisda. Si Vince, buong lakas ang binigay sa paghila ng lambat. Okay, gumagamit sila ng kahoy para mas madali nilang mahatak yung lubid. Kasi kung kamay lang yung gagamitin, masakit. Kaya ito kahirap ang buhay ng mangingisda. Grabe. Sakit sa legs, ha? Ilang meters to, bro? Mukhang napalaban ka, Vince, ah. Batak na batak. Masakit sa kamay, ha? Extra challenge pa sa paghila ang paglubog ng mga paa nila sa putik. Pero itong si Vince never say die sa anumang hamon. Oras na para mag-harvest. Tansya nyo, kuya, mga ilang kilo to? 20 kilos po. 20 kilos. Tapos kapag ganito, kuya, magkano yung binibenta? Hindi ko kasi pare-parehas ang presyo niyan eh. Pero yan, hindi bababa na sa ano yan. Sa 2,000. 2,000. Isang harvest. Job well done, Vince. Kakaibang lakas ang naipamalas mo sa hamong ito. Siguro isa sa pinakamahirap na na-experience ko yung paghatak eh. Sobrang layo talaga. Pinapalit mo na yung lambat. Ibang hatak naman, pag gano'n naman yung hatak. Kasi yung unang hatak pa gano'n. So iba-ibang hirap. And pabalik-balik kayo. At least na-experience ko yung buhay ng isang mangingisda and one for the books. Worth it naman ang pagod ni Vince dahil isang masarap na putahe ang kanyang matitikman. Ang kinamatisang black chin tilapia. Sa isang kawali, igigisa ang luya at sibuyas. Titimplahan ng patis at idadagdag ang kamatis. Yan, may mga aroma na siya. Bango nga eh. Kailangan natin, sir, matunaw tong kamatis Tunaw, papatunawin muna natin yung kamatis, guys. para mas kumatas na siya. Lagyan ito ng paminta. Parang yung luto ng kinamatisan, parang pinangat din eh. Parang pinangat, tas parang sasigang din, ganyan. Ilagay ang tilapia. Ibuhos ang tubig. Parang sanay na sanay ka magluto ng kinamatisan, chef ah. Ilagay ang siling haba. At pakuluin
nito sa loob ng 30 minuto. Yun! Yun na. Huling ilalagay ang kangkong. Eh, makikita nyo medyo nag-reduce na yung sabaw niya. Plating na natin yan. At ayan na nga, ready to serve na ang kinamatisang tilapia. Papasa kaya ito sa panlasa ni Vince? First time ko din makatikim na ito, kaya excited na excited ako. You know? Protein. Yung katas ng kamatis, perfect na perfect yung pagkaluto. Pati din yung mga aromatics, well-balanced lahat ng lasa. Parang inaalala ko sa luto na to, parang luto ng mami ko. Kasi naalala ko, isa din to sa sa niluluto ng mami ko. Ang tawag naman niya, pinangat. Medyo magkapares siya ng lasa, kaya para sa akin, familiar ako dun sa flavor profile ng pagluto ni Chef kanina. Kaya, approve. Kamakailan tinaguri ang Atlantis ng Nueva Ecija ang Pantabangan. Lumitaw kasi sa Pantabangan Lake ang guho ng ilang lumang istruktura ng lumang bayan. Noong 1970s kasi sinadyang palubugin ang orihinal na poblasyon o sentro ng bayan ng Pantabangan para magawa ang dam. Dahil sa nararanasang Super El Nino noon, bumaba ng husto ang level ng tubig sa dam. Kaya naman lumitaw ang bahagi ng lumang poblasyon na nasa ilalim ng Pantabangan Lake. Samantala, sa paligid lang nito, makukuha ang sulib o giant mussels sa Ingles. Doble ang laki ng sulib kumpara sa tahong. Itim, brown at berde ang kulay ng shell nito. At yan ang susubukang kunin ni Vince. Ang itsura ng sulib, para siyang tahong na malaki. Na medyo may pagka-green-green din. Yan. Ayun o, kung makikita nyo, parang tahong din siya. Na parang doble yung laki. Di pa ako nakakatikim nito, kaya excited din ako matikman ito mamaya. Ito na, may nakuha na tayong sulib. At ang luto natin dito ay tinolang sulib mamaya. Ano, excited na kayo tikman? Kasi ako excited na ako. Madami pa dito. Ito na ang kanina mo pang inaabangan, Vince. Perfect daw itong gawing tinola. Sa isang kawali, igigisa ang luya, sibuyas, at bawang. Sabi, ang daming sangkap ah. Yan ang sekreto. Sa masarap na pagkain. Made with love. Yes. Ilalagay ang sulib. Next ay patis. Titimplahan ng patis, Pero kung titingnan nyo mabuti, para siyang tahong talaga na mas malaki lang yung shell. Oo. Same lang yung kulay. Ay, nalalagas na. Ibig sabihin, palapit ng maluto. Are. Yan. ilalagay ang sayote, bubuhusan ng tubig, Excited na ako sa sabaw. Parang perfect na perfect humigop ng sabaw dito. Tapos ganyan yung view mo. Full experience talaga dito. pakukuluin sa loob ng 30 minuto. Okay, ayan. Medyo mukhang malambot na siya. Ilagay na ang paminta, Siling green. siling haba, pampalasa at kangkong. Okay, ito na po. Ready na po ang tinolang sulib. Okay na. Tikiman na! Tikman ko muna yung sabaw. Sabaw pa lang, panalo na. Parang wala din siyang pinagkaiba sa tahong. Ang pinagkaiba lang niya, mas malaki lang siya, tsaka mas malaman. Ito lang yung medyo struggle sa pagkain nito kasi ang laki ng shell niya. Hindi katulad ng sa tahong na mabilis lang kainin.
Mas masarap siya pag kinain mo, kasama yung mga ibang sangkap, pag kasama yung mga gulay. Parang nagko-complement talaga siya sa lasa nung sulib. Kaya para sa akin, A+. Approve! Siyempre, papayag ba naman tayo na di matikman ang sarap ng mga talong na itinawid pa natin sa ilog? Lantakan na natin ang mga talong patty na yan. Sa unang tingin, iisipin mo parang burger patty siya with mushroom sauce. Pero ang totoo niyan, hindi ito gawa sa karne, ito ay gawa sa eggplant or sa talong. Tikman natin. Good. Mahilig kasi ako sa talong, kaya okay sa akin yung flavor nito. And yung mga bata nga, hindi nila marirealize na talong yung kinakain nila. Tapos masarap yung sauce or yung gravy na ginamit. Magugustuhan nga ito ng mga tao. Tapos healthy pa. Very good. Sagana sa biyaya ng kalikasan ng Pantabangan. Sa ating pagbisita sa bayan, nasaksihan natin na kapag ang kalikasan ay inalagaan, masagana itong magbibigay. Ang bawat ani at huli ay bunga rin ng sipag at tiyaga ng mga mangingisda at magsasaka. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.